Rizal? Rizal Shrine? O di kaya Museo ni Rizal? Alit mo talagang tawag dito. Sabi, makikita daw dito yung mga photographs, replicas, and authentic artifacts na related kay Dr. Jose Rizal. At nasa garden ng bahay yung mga remains ng Francisco Mercado at Teodoro Alonso na nakalibing. Totoo ba to? Pupunta ako doon. Pero hanggang 2023 lang yung pinakamalayong panahon kaya pupuntahan sa loob ng 2 oras. Ako, si Hana, at gusto kong tuklasin ang mga bagay na di ko pa natutuklasan mula sa nakaraan. Tara, samahan niyo ko. Nasaan ako? Uy, naglilibot ka din? Ako si Cheryl, ito si Camille, ito si Cecil. Ay, oo, kayo? Oo, gusto mo sumama? Sumama ka na. Uy, bago yan, kain muna tayo. Gusto ko matamis. Matamis? Puro matamis na nga lang meron dito sa Laguna eh. Eh di mapait. Doon tayo oh. May dala akong espasol. Ano naman yan? Ngayon ka palang nakakain ng espasol? Sikat din yan dito sa Laguna. Alam mo ba, gawa yan sa rice flour at coconut strip at niluto sa coconut milk. Meron din yang low cholesterol at sodium content. Ang espasol ay good source din of protein. Uy, ano to? Ito na ba yung bahay ni Rizal? Uy, hindi. Simbahan yan, baliw. Simbahan pala yan? Tara, pasok tayo. Alam mo ba, noong 1779, pinagawa ang simbahang ito dito sa Calamba. Isa ito sa lumang simbahan ngayon. Ito ang Saint John the Baptist. At dito rin bininigan si Dr. Jose Rizal noong June 22, 1861. Pero nasira siya noong World War II noong February 12, 1945. Nasira? Eh di katulad pala ng bahay ni Rizal na replika. Hindi exactly replica kasi nireconstruct kasi siya after noong World War II. So meaning, ibang-iba na siya sa dating itsura nito. Hala, ang galing naman. Nakatayo pa rin siya hanggang ngayon. Aba oo. Tapos alam mo noong August 19, 1976 ay na-recognize itong St. John the Baptist ng Calamba, Laguna as National Historical Landmark ng Philippine Historical Commission na ang tawag na ngayon ay National Historical Commission of the Philippines. Yung original baptismal font kasi ay nirestore nila including yung original church items at reliquaries nung panahon ni Rizal. Ay, sana kaya yung bahay ni Rizal? Uy, Hana, okay ka lang? Ang lungkot mo ata. Gusto ko talaga makita yung bahay ni Rizal. Kaso, di ko alam kung nasaan. Bahay ni Rizal? Ayan lang oh, sa tabi ng simbahan. Ay, talaga ba? Pwede ba nating mapuntahan? Oo naman, tayo na tayo at puntahan na natin ang bahay ni Rizal. Pwede palang pumasok sa bahay ni Rizal. Ba't mo pala gusto puntahan ang bahay ni Rizal? Marami daw kasi ditong photographs, replicas, and authentic artifacts na related kay Dr. Jose Rizal. Tapos, yun nga, nasira din daw siya noong World War II. Tapos, nira-produce during the 1950s at ginawang museum kung saan lahat ng gamit ni Rizal at mga ginawa niya ay nandoon. Nag-search ka no? Oo, gusto ko din kasi malaking ko doon hindi siya nakakala sa loob ng website. Try mo kayang magtanong sa curator nitong museo ni Rizal. Magandang tanghali po. Narito po ang aking ilang katanungan.
Nire-representa ba ng bahay ni Rizal ang kultura ng mga Pilipino para makita ng buong mundo? Sa tingin ko, oo, kasi yung estilo ng bahay nung araw, so ang tawag kasi sa bahay ng pamilya Rizal ay bahay na bato. So yun yung arkitektura nung panahon ng mga Kastila, panahon ni Rizal. Ang ground floor gawa sa adobe, second floor gawa sa mga bulaga sa kanara. Saka kung mapapansin nyo, pag kayo pumasok sa bahay, mataas yung kanyang ceiling para maging malaywalas kasi ang ating bansa bilang tropical country, mainit ang ating lugar. So kailangan mataas ang ceiling, mga windows, malalapad siya. So sa arkitektura. Nagbibigay ba ng inspirasyon at nagpapakita ng halaga ng bansang Pilipinas ang bahay ni Rizal? Opo, bali dito si Rizal namulat sa kabataan niya. So makikita ng mga tao ang kanilang pamumuhay, yung pamumuhay ng mga Rizal ng araw. Kung mahirap ba sila, kung prominente pamilya ba sila ng araw, kasi ang bahay ng pamilya Rizal malapit sa plaza, malapit sa simbahan. So considered nung araw, pag malapit ang bahay niya sa simbahan, saka sa plaza, considered ko sa mga prominenteng pamilya at mga mayayaman na pamilya. Maayos bang na-preserve at napoprotektahan ng mga Pilipino ang bahay ni Rizal? Bali ang bahay ni Rizal, reconstructed siya 1949 and then binuksan sa public noong 1950. Under kami ng National Historical Commission of the Philippines ng Office of the President. So meron tayong budget for the maintenance ng bahay natin. Pinapanatili natin yung kalinisan, kung may sira, ginagawa ng paraan para maayos agad yung mga sira ng bahay. Meron bang layunin at benepisyo ang bahay ni Rizal sa mga tao? Dito nila yun, gaya ng sabi ko kanina, dito nila makikita yung pamumuhay ng mga Rizal ng araw. And then, siyempre, para sa mga kabataan, para maalaala ng mga kabataan yung mga naging malasakit ni Rizal sa Pilipinas upang makamit ng ating kalayaan. Hinihikain ko kayong pumunta dito sa Museo ng Rizal, dito sa bayan ng Calamba, kung saan sa pinanganak noong June 1950. Dito yung makikita yung mababasa yung mga tungkol sa kabataan niya, yung kanyang paglalakbay sa Europa. And then makikita nyo din dito yung mga original furnitures na ginamit ng pamilya Rizal nung naninirahan pa lang sila dito sa Calamba. And then yung mga damit ni Rizal, dito rin yung makikita, mga memorabilia niya. Ayun. Hay, ang dami nating napuntahan sa loob ng 1 oras at kalahati. Napagod ako. Balik ulit tayo next year. Sa Anilag Festival naman. Tara, every second week yun ng March, di ba? Anilag Festival? Balik next year. Balik next year. Samahan ka namin. Hindi na nagmamadali ito sa Sana makabalik pa ako. Gusto ko naman sanang makita yung Anilag Festival kasama sila.